Maayong gabi sa tanan. Na, undangon ninyo ko tingog. Apa mo diha? Ba day. Okay. So, thank you sa confirmation. So last meeting nagkwanta ni no sa concept na formulas. So this time mag ano ta, examples. Usually mga problem ani formula based naman po. May gamay nga analysis pero halos formula based. Okay. So, natay problem diri Yan. So, bali na daw given nga figure, no? So, atong figure kay permeable soil layer. So, kani. So, atong lupa kay na siya 3 meters diri nga soil. So, mo nag-specify no kung unsa ni nga soil. Kay number 1, di amod siya needed na. So, ayang gi-specify diri nga property kaning kgot kana. 4.87 times 10 to the power of negative 2. Is para ni nga layer. Bigyan ang So anyway, ang thickness ani kay 1.1 meters. Nya kani nga lupa kay naka-incline siya by 14 degrees with respect sa horizontal. So ang mga bali kaning lupa diri so nag-alat lang siya points dire no. So like na siya point A nya point B. Nya iyang gi kanang tusukan og piezometer tube. So pag insert niya sa piezometer tube, nya na may ga flow nga tubig na. So meaning may ga flow nga tubig diri so karon nay pressure. So nisaka ang tubig taman dire. Nya pag insert po niya og piezometer tube diri so ang tubig pod kay nisaka taman ra pud dire. So na-observe niya nga naay kanagong difference sa elevation sa kanang water level. So ang nakuha niya nga difference is 1.4 meter. So ang length sa kani siya the distance between two piezometer tube kay 36 meter. Okay. So ang K niya coefficient of permeability is also given 4.87 times 10 to the negative 2 cm per second. So ang pangutana unsa daw ang hydraulic gradient unsa daw ang cross-sectional area at right angles to the cross-section shown, and also the flow rate in cubic meter per hour per meter. Okay. So para ma-solve na to ang kanagong hydraulic gradient. Actually, itong una-una ni kay diba naman tayo formula nga hydraulic gradient which is equivalent sa katong head loss dire no divided by the total length. So bali mo ni mo ang H pero imo ang L kay katong parallel sa imuhang soil layer no. So di ba naman kay 36 nga gihatag dire no. Kaso ang imuhang magong lupa kay nakaingon ani no. Naka-incline siya by 14 degrees. So dapat ang L nimo ani kay kaning naka-incline nga length. So imo pa na siyang compute no. Kaning incline length niya. So kaning imong kuhaon instead na kaning 36. So para ma-solve nimo ning L naman kay 14 degrees. So ma-solve nimo ang kaning L niya dire no. Kaya naman kay 36. So pwede ra ka mo gamit og cosine no just to calculate ang length imong gamiton para sa hydraulic gradient. So may tabuan so muna to ang L nga kinahanglan. Okay, dapat parallel siya sa imuhang soil nga gina-analyze. So balikan kuha lang tag triangle. Then we know this one is 14 degrees. Nya 36 man so pwede ra ka mag-cosine sa 14 is equivalent sa adjacent over sa hypotenuse. So masolve mo ang L.
which is 36 over lang sa cosine 14 degrees. So na kay ma-solve nga L, 37.10. So to calculate the hydraulic gradient sa atong buhatan kaning 1.4 lang divide ani. So muna na ato ang hydraulic gradient. So this is our H. So we have 1.4 over 37.10. So the result is 0.038. Okay? So muna ang kanang sa hydraulic gradient. So ang L is dili na siya kanang horizontal distance na. Na mga instances nga horizontal distance siya pag imong lupa ga gina-analyze kay naka-horizontal po. Pero kung incline siya, dapat katong incline jud nga length mo gamiton. Ikaduha nga pangutana kay unsa daw ang cross-sectional area at right angle to the cross-section. Okay? So, at right angle, so magbuhat pa ka og 90 degrees dire. So, murag kani. Kana siya na. So, ato nang kwaon ang area ni. Kay kung paano ka, kung imuhang area nga kwaon kay kaning diri so dili siya 90 degrees na kaning diri. So wala na siya naka 90 degrees. So para mag 90 degrees na siya, ang imong gina-consider kay kana siya area. So kumbaga kaning area dira mo sulod tong tubig na to, perpendicular siya. So pwede na to panganlan og nga na ba no? Okay, pwede na ta makuha og kanang 1 meter strip. Bali kanang towards you. So imagine na lang 1 meter towards imo no? So 1 meter strip. So ako lang ni imo og reference kay para di ba 14 degrees man no? So meaning kung mubuhat ko og kanang normal line diri with respect ani nga line. So nakoy 14 degrees po. So murag kani ba? So this one is 90 degrees na. So meaning this one is 14 degrees. Yan naman kay length aning 1.1. So meaning na kay 1.1 diri yan na kay 14 degrees. Tama no? So meaning ma-solve mo na siya no? So this one is 1.1, 14 degrees. So this one is katapad sa angle no? Kay mas taas mo nga length no? Mupara ni. Ano yung diri kana siya, di ba? Diri man ka nag 90 degrees. So meaning hypotenuse ni no? This one is adjacent kay diri man ka nag 90. So this one is hypotenuse, this one is adjacent. So the adjacent is 1.1. Kani siya. Nya cosine sa 14 degrees. So muna imuhang length ani. So para ma-solve nimo ang area, so kuha lang kag 1 meter width kay mo siya gihatag nga width pud ani. So muna pud to imuhang area. So mura yun ani. So kuha nato ning z. So cosine 14 lang ta. So 14 degrees adjacent over hypotenuse which is 1.1. So ma-solve na tong z as 1.1 cosine 14. And then ito na dayon. So you have z times 1 meter, so you have 1.1 cosine 14 na gyapon. So the result is 1.067 square meter. Muna na siya itong answer. Okay. So kanang area mo na imong gamiton pod. Inig-solve nimo sa kanang third nga question which is the flow rate. Kaya ang rule magud aning kanang flow rate gud nga KI. Kana siya na. KI man. Ang area magud ani should be perpendicular sa flow sa tubig. So dili ka pwede mo kuha og area nga dili perpendicular sa flow sa tubig. Kaya medyo nanay gamay nga discrepancy. So that's why need na to computon sa area before na to ma-solve si flow rate. So to solve the flow rate, so mara tong formula, area times velocity where velocity is Ki. And so nakay K which is given 1.7532. Okay. Nilagay akong gamit na rin.
Hindi naman lang kung copy ano yun nga. Ito nagamit sa calculation. Meter per hour, then this one is cm. Sige, sa solve ako sa kaya lang. 4.87 times 10 to negative 2. 1 meter over 100 cm. 1 hour, 3,600 seconds in 1 hour. So, 1.7532. Okay, pareho lang. So, 1.7532. Kani siya. So, ang K manggod nga gihatag kay 4.87 times 10 to the negative 2 cm per second. So, i-convert lang natin ni. So, sa 1 meter, kay 100 cm. Sa 3,600 seconds, you have 1 hour. So, that is equivalent sa 1.7532 meter per hour. Okay, so nanakay K in meter per hour. So, naka-convert po day dire. No? Cubic meter per hour. So, that's why i-convert ako siya dire. Anyway, so we have K, which is 1.7532. Ang I is 0.038. Area, 1.067. So, thus, okay, ma-solve nga 0.071 cubic meter per hour. So, na lang, no? Ang soil permeability. It's all about how water mo agi sa lupa. Well, isa another example. So, for a given flood control, no? So, GOS nga kwan, no? GOS nga flood control. So, by the way, a levee, kanang levee, kuha na siya. Kanang gamay na siya nga dam nga ang iyang only purpose is kanang para sa flood control. We call that one as levee. So, kaning nga levee na siya length. Imagine na lang, no? Parallel sa imuha towards you. No? 450 meters. Unsa daw ang total discharge yan So, provided nga ang tubig kay moagi lang diri sa kanigong san nimo diri san layer murag drainage niya. No? So, ang iyang san kay na siya kabaga nga 1.5 meter. Nya na siya coefficient of hydraulic conductivity nga 3 meter per day. So, paspasa no. So, anyway. So, ang total length niya kay 120 meters. So, meaning 120 divided by 3, 14 days. Dugay day. So, ang upstream is 60 meter, downstream is 50 meters. So, unsa daw ang total discharge? So, again, the formula, if you want to calculate the discharge, nga naman dyan na siya, di ba? Area times velocity. Pero kung soil lang itong isgutan, si velocity is Ki. Okay, so nga na lang. So, ma-solve lang nimo ang area, diri kanang perpendicular gud siya. Like, dira on mo aging tubig, no? So, kanang area dire. Towards you dayon. So, napog kay K, which is kani. Tapos, ang I nimo is kaning difference ani niya, which is 10 meters. Tapos, ang kanay mohang length, kaya to ang sun, kay nakaano man. Pero bisag kanang nagoy slight nga murag naka-incline gamay ang sun. Namogoy nga na insasas na figure kay naka-incline gamay. Pero wag siya ihatag nga angle. So, di mo mo-solve ang iyahang kanagong length nga naka-incline. So, pwede ra safe nga gamiton is kato na lang unsa tong given nga length sa problem.
kung kanang wala goy laing way nga ma-solve nimo ang kanang length jud sa katong lupa nga mo ang gina-consider. So atong i-consider ani kay kanira mang kaning sand dire na. So do na pay mga laing lupa nga involved kana sila na. Pero kanilang diri ang ato ang concern. Okay, para ma-solve nato ni siya, pwede nato i-3D, so nga ni siya, 3-dimensional. Kung atong tanawon ang kanigong sun layer diri. So bali tama na siya sa katong 450 meter nga length. So bali mo ni siya. So kaning tubig diri mo sip through na. So padulong na siya diri. Namuagi na siya ni nga sun layer, so kumbaga ato ang area nga kinahanglan kay kani. So that is 1.5 meter then 450 meter long. So muna mo ang area nga gamiton para sa flow rate. Kaya ang imo magong tubig kimuagi mo dire perpendicular sa iya. Okay? So I hope klaro to siya. So the area is 450 by 1.5. Yan nakay kay nga 3 meter per day. Yan nakay 10 over 120. So sikla na. So nakay 10 meters. Ayan, so the formula. So the area is 1.5 times 450 mo itong gagawin na. K is 3 meter per day. Kanya ang I, the hydraulic reagent, is 10 over the length, which is 120. So muna ito ang where I is H over N. So muna mong I, muna mong K, muna mong area. So the rest is conversion. Kanya conversion na lang niya. So nga ito makuha mo ko daan kay meter, meter, meter. Cancel out mga unit na no? So na kay cubic meter per day. Kani per day. So, ang gusto niya kay liters per second niya sa isa ka kubiko. Kani. That is 1,000 liters. Niya sa isa ka adlaw, 24 hours, sa isa ka oras, 3,600 seconds. So meaning ma-achieve na to si liters per second. Okay, cancel out si cubic meter. Cancel out si days. Cancel out si hours. Yan na. So mabinlan ta og liter per day. So using your calculator, na kayo makuha nga 1.95 liters per second. Singa na lang, no? The formula is just area times velocity, where velocity is Ki and I is H over L. Okay, another example. So what if, in a laboratory, a constant head permeability test was conducted in a brown sand with a trace of mica. And then, the following data were obtained. So the quantity of water, so constant head siya na, nga permeability test. Kani. So atong gamiton yung formula kay si ko naman tong kahumot na. Kahumot sa kana na. So humot kay na siya. Okay. So kumpara sa constant head permeability. So natay kay diri which is required sa problem. So muna ang diri sa part A, part 1. Ang H, B, quantity of water discharged during the test, 250 cc. Okay, so muna siya ang volume. Then length of specimen between the manometer outlet, 11.43 cm. Okay, so para na siya ni. Then the time required for given quantity of water to be discharged is 65 seconds. Okay, para na sa time. And then the head difference between the manometer labels are 5.5 cm. Okay, so para na siya sa H. Ang H is your constant head. So this is 5.5 cm. This is required. Ang kulang na lang is kaning area. Na diameter ang specimen, so masolve na to ang area ni, which is pi over 4. Diameter niya, which is 10.16 cm. Score din nato. So plug and play lang. So ma-substitute nato na siya. So using a calculator.
So, na kay K, which is unknown. Ang H, 5.5. Make sure nga consistent ka sa unit. Dapat as much as possible kung sa tong unit nga gusto ni coefficient of permeability mo tay mo hang subayon. So gusto niya naka cm naka seconds, as much as possible naka cm naka seconds po ng data para diretso ka. Okay, the volume 250 cc, the length 11.43, area okay, pi over 4, then diameter is 10.16 squared. Okay. Time is 65 seconds. So shift solved. So the result is shift solved. Yung butang lang ako ng choice A. So 0.0986 para dira siya mag-start. Okay, so timing na. So timing na letter A po ng answer. So dali ra kayo siya ni tubag. So the answer is letter A. Okay, next. Compute the discharge velocity in cm per second. So kung mag-solve tayo as much as possible, naka cm, naka seconds po na. So if you want to calculate the discharge velocity, naman tayo duha na. We have the discharge velocity and the seepage velocity. So for the discharge, mura to siyang Ki. So na naman kay K na solve. So kumbaga this is just 0.0986 cm per second. And then ang I formula, di ba ko naman na siya, head over length. So the head is 5.5 and the length is 11.43. So ito butang rin. So this is 5.5 and the length is 11.43. So again, ilang unit kay cancel out. Pero cm. So binlan ta o kanang cm per second. So that is now your velocity. Okay. So we have 0.0986 times 5.5 over sa 11.43. Ayan. So you have 0.04 So letter B. So this one is 0.0474. So letter B. Okay, next. Okay. If the viscosity of water is 0.0684 times 10 to the negative 4 grams seconds per cm squared, so compute the absolute permeability in square cm. So kaning absolute kato na siyang diri nga formula. Kani siya. Kani. So kanang K diri ang dako, that is your absolute permeability. So muna to ang gamitan. Kaning K nga gamay mo na imong hydraulic conductivity or coefficient of permeability. So kaning N, that is your viscosity of fluid nya density of water. So muna tong gamitan. So balik na.
Okay, padayon ta. So, bali atong na-solve kagayin na kay kanimo to sila. This one and this one. So, to calculate this one, ang ato ang kinahanglan lang kay di ba ang tandem ni absolute katong dako ako na nabot nga og absolute na. Kay si density ni tubig na. Ya katong tandem ni coefficient of permeability kanang K diri ah. So na to ang coefficient of permeability. Katali ko ano po ni siya. Coefficient of permeability pero absolute niya no. So this one ang yang tandem si viscosity. So ato lang siya i-uban-uban. So kumbaga ang pangutana kay kaniman ha. So unsa daw ni? Unit kay gram, cm, seconds, anya cm squared. Okay. Kung gamiton kay gram 1 gram per cm. cm cube. Okay. Cubic centimeter. Ang K kanang 0.0986 wait lang. Kana. So 0.0986 cm. Tapos ang viscosity kay kani siya kung ibutang. Ibutang. Sige, ito ibutang sa calculator na lang. So bali we have kini nagalan ako ni. So times mo ako ng 0.0684 times 10 to the negative 4. Okay na. So the result is 6.74 times 10 to the negative 7. So letter A. So that is now your absolute permeability. Okay, another problem. For a constant laboratory permeability test, so kuan gyapon siya, constant head test. So na given nga length, diameter, so kung lang gyapon na yun eh. Kahumot niya no. Kahumot sa balot. Okay, so key H. Yan. So ang K, mo itong pangutana. Ang H, constant head difference, so muna siya. So one is 40 cm. Volume, okay. Volume. Okay, question pa ito. Pakabala. Length, okay, 17 cm. Area, na diameter, so masolve na ito eh. This is just pi over 4. Then we have 5.5 cm squared. Time, so duration of water collection, 12 seconds. So consistent sa unit na, no? So naka cm seconds. Choices po naka cm seconds, so wala problema. So expected unit ani kay cm seconds. So ang wala lang ta kaning volume pero na siya gihatag kaya gamit naman natin na. So na siya gihatag diri nga weight of water collected. So take note ang kanang 50 grams tubig na tanan. So masolve nimong volume na. Kay kaning V kani man siyang volume sa water nga na-collect. So kung instead na volume ang gihatag, ang weight ang iyang gihatag sa problem, so masolve gyapon nimo si volume. Since na kay formula nga ang density is weight over volume na. So kung tagaan kaniya og kanang weight, yan naman kay density sa kanang tubig. So masolve nimo si volume. So ang volume sa tubig is weight over density sa tubig. So ang weight niya sa tubig is 50 grams. And then ang tawag na density sa tubig kay 1 gram per cubic cm. Yan. So kumbaga this is also 50 cubic cm. So kaya tani. So this one is 50 cubic cm or kanang ginatawag nato nga cc. So okay na, solve nato ni sa atong calculator. So bali this is alpha x, then the length height 40, then we have 50 times 17, okay, all over sa pi over 4,
Then, ang diameter is 5.5. Squared. Okay, squared. Then, time, 12 seconds. Chip solve. So, okay, letter B. So, the answer is letter B. So, wala itong answer. Okay, another problem. So, constant head gihapon. So, pariho naman. No? Okay, diretso na lang ako. So, I have alpha x. So, next kay ang h. H kay the head was maintained by at 20 cm. So, 20. And then, okay, VL, volume. Okay, sample 150 cm cube o water. So, muna akong volume. So, this is 150. So, VL 80 man eh. So, the length, sample had the length of 10 cm. Area, so I need diameter. So, pi over 4. Diameter, ano siya, naka-inch. Yung gusto na to cm. So, ito na lang ko sa convert. Okay, hindi ko dito sa inch. Okay. Siyang dawat. Kaya pwede man siya sa kasya. Siyang dawat na. Yan nila lang. 2 inch. Inch to itong unit is no, cm. So, cm. Ayan. Square down ko na siya. Tapos, ipa over 4 na ako na. Muna yung area. Store kaya ako sa area. So, akong area kay kanay. So, I have 20.268. Okay, next. So, muna itong gayon na. So, alpha x times 20 nga h. V kay 150. Length kay 10. Area, store na nato sa A. Okay, alpha A. Then, time. Time is 2 minutes. So, dapat seconds. Kaya ang unit mo niya gusto, cm tapos seconds na sa choices. So, mo times patag 60 ani para seconds. So, ship solve. Okay, at is na lang A. So, the answer is 0.03 0.0308. So, the answer is letter B. Okay, next. So, calculate the measurement of the permeability of a clay lining canal as the following values were obtained. So, na siya area of the standpipe. Anong diri agad? Cross-sectional area ni 0.26 square inches. And then, ang area sa kaning iyang soil specimen, kaning diri 153.2 square inch. Ang time of collection is 6.2 hours. The length, murag height niya. So, that is 5.16 inches. So, ang H1, itong diri pa, 66.1, then patong diri na siya, 59.1. So, since ang iyang H kay naga-vary good, so, na siya H1, na siya H2. So, this is a falling head test, no? So, itong buhaton, katong formula, na, itong formula ni kay, itong kalat, na, kung ang love ay true, laging, holding hands, na.
Okay, ato lang naman ang H1 is always greater than H2. So, dapat mas taas si numerator compare kang denominator. So, formula base, plug and play. So, natin area ng 0.26 divide, multiply sa length nga 5.16. Tapos, cross-sectional area given 153.2. Time 6.2 hours. Okay. So, bala ko ang unit kay inches per hour. So, this is 6.2 hours. Tapos, ln. Yan. H1 is 66.1. Yeah, divide mo sa 59.1. Yan. So, equal. So, na kay 1.58 times 10 to the negative 4 inches per hour. So, manay mo ang answer. So, 1.58 times 10. So, ano siya? 1.58 times 10 to the negative 4 inches per hour. Nga pala, no? Duha mo na yung formula, di ba? So, kung di ka gusto o kanang ln or sometimes, basing matingala mo sa uban, no? Dili mo gamit og ln, ang ilang gamiton kay log na. That is also kanang pwede, no? Gamiton. Basta, kay kung mag-log ka, make sure nga na kay 2.303 dire. Kani. Kanang 2.303 log, that is equivalent sa ln. Syntax error, no? So, mali. Mali ito type lang. Dapat i-close na ito eh. Wala daw. Ayan. Pareho lang. So, sa uban, ang style na sa uban, kay ginabutang namin sa tubangan eh. Kaning 2.303. So, sometimes nakabutang na diri sa tubangan sa formula. Okay? So, sometimes sila nakabutang. Pero pareho na sila, no? Ikatingala na. Mas matingang, so, yung tinuod yung formula. Actually, silang duha ang formula. So, we have 1.58 times 10 to the negative 4. Okay, let's have another problem. So, okay, the data from the Fulling Head test. Okay, Fulling Head test. So, kanila gapon yung formula. Yan. So, the area of standpipe given, 0.6. Okay. Kalat. No? So, L is 30. So, 30 ni siya. Tapos, area. Diameter of permeameter. Length. Area. Okay. Tama. Okay, diameter is pi over 4. Okay, wait lang. Score sa natin eh. Tapos, there is pi over 4. Yan. Pi divided by 4. The length, diameter, 40. So, this is 40, then, kalat. Okay, time. Time is 12 minutes. So, ang choices kay cm minutes, so wala problema na, naka-cm tanan, minutes. So, pwede na 12 diretso. Tapos, log, dapat mas dako ni siya compare sa isa. So, namatay duha ka head re. So, ang initial ang pinakataas. And then, H2 is, may isa na siya re. So, the value is 9. Lagi. Asa ko na si P. Okay. 0.6 30. Kaya. Tama nga. 40 squared. 12. Yeah, logs 92 over 85.
Celsius. So, answer na niya bilang 1445. 9.45 times 10 to the negative 5. Okay, okay. Tara, kita na ako. Diameter mo din no? So, kung na-type kay diameter lang, it should be area. Area, malagyan na, no? Basta dito magsulat ka ng formula ba, no? Di adyo ng sipyat, no? Kung nasa sulatan ng formula. So, na ako K-E-L, yan. Ln sa H1, H2. Kung nabutang, instead na area, diameter lang. So, tingnan mo sa we have, so dapat pi over 4. So, this is pi over 4, then 0.6. 0.6 squared. Ayan, timing, no? 9.45 na. So, tarong na tayo po, pero sipit na ito mo. So, if ever pangayon ka o kanagong hydraulic gradient, so, di pangayon ka o hydraulic gradient sa katong I. So, nakay H over L na. So, imong H, kato ng difference sa imuhang initial and final. So, kumbaga, 92 minus 85. Kanya ang length, kaning length sa imuhang soil sample, 30 cm. So, muna imuhang kuha nga value. Okay, let's have another problem. Okay.
na siya figure. So, a 3.5 meter thick na silty sand intersect one side of the reservoir. The strata has a hydraulic conductivity of 5 times 10 to the negative 2 cm per second and extend along the entire 800 meters length of reservoir. Then, an observation well has been installed in this strata. So, compute the seepage loss from the reservoir through this strata in liters. So, bali ang figure na niya kay una ni itsura. Yan na. Niya. Nadiri mo hang observation well. Yan siya na. So, this one is your observation well. Tapos, may tubig din yan. Ang katas-unan ni kay 180.2. Yeah, reserve one. Then, we have also napoy tubig yan. So, this is elevation 177.9. Ang length sa kaning silty sand. So, this is your silty sand. So, na siya kabaga nga 3.5. So, na yung kabaga 3.5 meter. Na siya length nga okay. Kaning 800 ko na siya kanang towards you. Pero ang katas unay niya naghihatag sa problem. So, na siya sa figure libutang. So, this one is 250 meters. And then, ang K niya kay mo. So, pila daw ang seepage loss. Anyway, pamakita kayo na kung ano man na siya. Flow rate gihapon. So, kumbaga, Q equals area times velocity, where velocity is Ki. So, mo lang gihapon nga formula. So, na kay area. So, ang area nimo kay kanang 3.5. Kanay 3.5 nga thickness niya towards sa imo ha katong 800 no. Okay. 800 meter length of reservoir. So in terms of 3D na. So 3.5 niya 800 towards you. So tibutang dire. This is 3.5 by 800. So bali unit niya kay square meter. Ang K kay 5 times 10 to the negative 2 cm per second. Okay. Convert lang ako sa meters. So sa 1 meter na kay 100 cm. So para kontaran cubic meter. So ang unit karon kay ano na, cubic meter per second. So muna nato ang unit karon. Okay, ang I kanina, so difference sa elevation silang tubig. So na kay 180.2 minus 177.9 divide sa 250. So dimensionless na kay meter over meter, dimensionless. Ang gusto niya nga unit naka liters per day. So kung na kay cubic meter, so sa isa ka kubiko na kay 1,000 litro. Tapos seconds, days, so 3,600 seconds in 1 hour and 24 hours in 1 day. So ma-solve na nato si flow rate. So the value, so formula is nga na rin na siya sige. So sino kayo? 3.5 times 800. Then we have 5 times negative 2. Okay. 1 over 100. Tapos, okay. So this one is 180.2 minus 177.9. Tapos divide 250.
And then ako'y 1,000. Okay, 36 o 24. Kuha din. So, so 111 1,112,000 to 832 liter D. So the answer is liter D. Okay, next. So a confined aquifer has a source of recharge as shown. So the hydraulic conductivity of the aquifer is 40 meter per day. Tapos na siya porosity nga 0.25. Ato mga piezometer head in two wells kay 1,000 meter apart in 75 and 65. So which is also given riyan. The average thickness sa atong aquifer is 20 meter. Ang ihang width, ang thickness kay kanina. Ang width kanang towards you. 4 kilometers. So, ang width. Nya mo na yung thickness 20. Okay. And then, so na kung pasabot no do ang imuhang kaninga layer ba kay kanagong pa-incline niyang figure. Pero di man nato ma-solve yang kanang incline. So, safe rin siya gamiton. 1,000 meters. So, ang pangutana, unsa daw ang flow rate in cubic meter per day. So, saan mo na pa solve ka. So, gamit lang ta itong formula na flow rate. Q equals area times velocity. So, where velocity is K times I. Okay, kaniyang gipangayo, diba ilan dyan ang unit, no? As much as possible, padulong ka dira nga unit. Area, so kaning 20 by katong ingon niya nga 4 km towards you. So, dira ang iyang cross-section, no? So, ito na ibutang. So, 4 km is 4,000 meters. And then, 20 meters. Okay, ang K. Asan kaya ni? Okay, 40 meter per day. So, 40 meter day. So far, ang unit kay meter. So, this is cubic meter per day na. Amo yung gusto nga unit, no? So, okay na din. So, we have 4,000 times 20 times 40. So, 4,000 times 20 times 40. Kuha na gina. Kung sa pila na. 1 kilometer is 1,000 meters. Meter per day. Okay, computer na lang seepage. Seepage velocity, kana man ang KI na. So, kumbaga tanggalan lang ako ni 20 meter, 40 meter. So, maning K, maning I. GG, no? I forgot the I pa de. Sorry. Okay. So, ang I kay K pa man din. So, napatay I. So, which is head loss over L. So, nakay 10 meters over sa length which is 1,000. Okay. So, think mo na. I forget the I. So, wait na. So, times ta og 10 over 1,000. And so, the answer is letter D. 32,000. Cubic meter per day. Kung gusto niyo mo kuhaon si seepage,
So kato na siyang discharge over porosity. No? So kumbaga KIN. So na-input naman nato si KI. Tanggalon na ako ng area niya dire. 4,000 times 20 area. So bilhin lang ako si KNI. So divide na ako na siya by porosity which is also given sa problem. So the result divide 0.25. So that is 1.6 meter per day. So that is the actual velocity. So this one is 40 times 10 over 1000 over 0.25. So we have Vs which is 1.6 meter per day. Okay, so letter A, letter D. Next, unsa daw ang time of travel from the head of the aquifer? So gikan daw dire padalong sa 4 kilometer downstream, no? So 4 kilometer downstream. So punta nato for mo ni ang 4 kilometers na. Gikan dire sa pinakataas padalong dire 4 kilometers. So unsa daw ang time nga moabot dire? So since na kay velocity unya ang velocity nato sa lupa constant man na. So ang atong gamiton lang nga formula case 1 sa dynamics velocity times time. So the distance is 4,000 kilometer. Velocity is 1.6 meter per day. So ma-solve na to ang time pag-abot niya 4 kilometer downstream. No? So 4,000 lang divide 1.6. So makuha na to ang pila ka adlaw siya moabot. So 1.6. So 2,500 days nga nakalugay. So in terms of year, 365 days in a year. Kana na, dugay no, 7 years almost. So nga nakalugay. Anyway, the answer is letter C. Yeah. Okay, next problem. Okay, kaning unanin na. Nakatama ka wala? Nakatama ba ka wala? So nagkatama. Wala ko nakatama sila exusita. Okay, so determine the equivalent coefficient of permeability for flow in horizontal direction and vertical direction. So pag horizontal direction, ang formula kay mahigda, pag vertical, patindog ang formula. So if you want to calculate the coefficient of permeability in horizontal flow, so ang ato lang buhaton kay nga na ang flow ng horizontal pod. So pwede nato na siya ibutang sa calculator. And so pwede tama to sa mode 3. Tapos ano sila kong gamitin? Mode 3.1 frequency on. Frequency on. So 4.1 yan. So nakay X then nakay frequency. So ang X mo na siya ang imuhang mga coefficient of permeability. Nya ang imuhang frequency mo na imuhang thickness. So kumbaga 10 to the negative 1 tapos 10 to the negative 4 and then 1.5 times 10 to the negative 1. So muna itong mga coefficient of permeability. Next ang ilang thickness individually. So 20 feet. Yan. Okay lang kung kanilag unit, nya kanilag unit, it's okay na. Wala problema. So bali 5 feet. Cancel out mong gyapan. This one is 10 feet. Pwede po naman siya i-convert kung gusto ka. Pero again, makancel out mo ko ng units na. So for example, kung i-divide mo siya sa unit ani, so cancel out tanan unit niya. So kung gusto mo kuhaon si K, ang mabilin nga unit kaning unit ni K. So mo po mahitabo sa kung kaning sa ang mo pa ngayon kayang H. So makancel out ra po tanan unit sa K. So bilang kag unit sa H. Okay, so it doesn't matter nga lain-lain unit si K o si kaning mga H. Pero dili pwede nga nag-fit ka diri nya millimeter. Dili na pwede. Dapat kung H ka dapat the same sila unit tanan. Kung K po ka dapat the same unit. Pero walay problema og kanang kani siya kay naka-English kani naka-metric. Kay ma-cancel out ang units. So okay na kani no. So once ma-input na nimo ang mga K and then ang thickness, so ma-solve na nimo ang katong
equivalent coefficient of permeability in horizontal direction. So mato lang ka sa ups nya diri ka sa variance na kanang x bar. So that is your answer. So the answer is 0.1 millimeter per second. So di ba kuan man siya kanang coefficient of permeability. So kung sa timong unit diri ako yung unit. So millimeter per second. So manually mo naman pud ni no. Isra pud siya sa manual, di ba? Nakay 35 feet tapos pH equivalent. So nakay 20 times ani plus kani times ani plus kani times ani. So di ba mapansin nimo, di ba feet man no? Yung i-divide nimo ang unit sa kung i-divide nimo tanan ni og 35, so cancel out tanan unit nila. So binlan ka og kanang coefficient of permeability nga naka millimeter per second. So the same answer. To calculate the vertical direction ay walang buhaton, okay? So instead ato ka sa apps nya to kag data na. So instead na kanay mong ibutang, ibut mo siya og 1 divide ana. So kumbaga 1 divide sa 10 to the negative 1. Kaya na ba? Okay, so yan na yung buhaton. Next, 1 divide sa kani. So this is 10 to the negative 4. And the next is 1 divide sa 1.5 times 10 to the negative 1. Ayan. Okay na. So, ma-solve na nimo si vertical direction. Kaya mo lang buhaton. Diba nag 1 divide man ka na? Mo pa yung buhaton dire. 1 divide sa ups variance tapos 2. Ayan. So, for the KV equivalent, we have 6.96 times 10 to the negative 4. Or that is shift shifting yan. Or that is equivalent to 0.000 tulo ka 0 tapos 696 millimeter ang sa unit sa imuhang K mo po unit niya. So millimeter per second. Manually, so yan na po siya sa manual. Patindog ra po ng formula, easy ra po siya gamiton. Yan, so nakay thickness 35 nya unsa iyahang KV equivalent. So ang flow niya kay una ni na no. Then 20 over ani plus kani over ani plus kani over ani. Then using your calculator so na kay makuha nga value the same result na. Okay? So sa na po siya conventional. Pwede na po siya i-caltech no kung gusto magsulat. Pwede po ganyan mo ibutang nimo sa calculator na. Kana kung 35, nga naman na 35 over alpha x, so pwede lang po rin na. Okay? So, okay, next problem. Okay. So, for a given soil profile of a canal as shown, so unsa lang equivalent coefficient of permeability o sa horizontal direction o sa vertical direction. So, ako na lang ni siya i-caltech pod. So, corresponding lang ang sa horizontal direction sa side sa canal. So, kato lang mga layer na na-touch sa side sa imong canal. So, ito lang ka sa mode 3 to frequency on. Mode 3, 1. Clear sa ako. So, ito sa mode 3, 1, frequency on. So, shift mode, replay down, 4, 1. Okay? So, once na nakadiri, mora gyapon to, no? So, ibutang lang nimo ang mga K niya. So, nakay 10 to the negative 1, 10 to the negative 2, tapos 10 to the negative 3. So, ayun na pila si 10 to the negative 4, no? Kaya ang kanal tama naman dire. Next, ang iha mga thickness, so 1.2, 1. Tapos pag abot nimo diri sa kaning kanal sa may bottom niya, ayo pod hutda tanan na like 1 meter kay ang kanal niya kay tama naman diri. So the vertical distance lang yung imong kwaon, kumbaga 0.3. So this one should be 0.3. So na kay equivalent coefficient of permeability. So ato lang ka sa ups 5
Nya kanang x bar. So the answer is 0.05212 millimeter per second. So ingana lang. So manually okay ra gyapon, no? So ano magyapon siya. So kanila tong i-consider. Yeah, kanina nga formula, no? Pahigda po. So, 1.2 plus 1 plus 0.3 times the KH equivalent is equivalent sa 1.2 times K1 plus 1 times K2 plus kaning 0.3 times kanang K3. So, using your calculator, so you will get the same result. So, 2 decimal places like equal. Pag vertical ka, so take note on the bottom sa kanal. So, kumbaga, diriya na siya, no? So, diriya sa bottom, so ang yang maigo ng mga flow kay kaning diriya ng mga layers. So, kumbaga, ang imong i-type pag diri ka sa bottom kay ang K3, K4, K5 o K6. So, inigabot nato sa mode 3.1 frequency on. So, atong ipang input kay kaning mga layer, no? Kay dira man ang bottom. Like kani sila. Yan. Kana siya. No? So, dira lang ta nga layer. Nga tong ibutang. So, kumbaga, ang rule kay 1 divide lang na times ani 10 to the negative 3. Ayan. Tapos, pwede na gani 1 kay di ba 1 divide 10 to the negative 4. So, di ba pwede man mo na isaka. So, kumbaga, pwede na 10 to the power of 4. Okay, pareho na sila sa 1 divide sa 10 to the power of negative 4. Pareho na sila. So, bali mo na itong positive na lang. Kaya nga naman yung format yun. So, medyo okay lang. So, 10 to the power of 5. And then, 10 to the power of 6. Then, thickness. So, ang thickness, pag dili ka 0.3, di po ka 1, ha? So, katong diri lang thickness. Kumbaga, 1 minus 0.3. Next, 1.5, aning nga layer. Next, 1.2, para aning nga layer. Then, 0.5 para ani nga layer. So, once okay na kana, so masolve na nimo si KV equivalent. Simulang buhaton. So, 1 divide lang pug ka sa ups, tapos 5, tapos 2. So, the answer is 6.135 times 10 to the negative 6. Kung gusto ka kanang naka decimal form, dili scientific notation, so mag-shift-ing lang ka. So, shift-ing pa dyan. So, para mahimo siya yung nani, meaning equals sa 1. Murag kanira na siya. So, the result is 0.12345. 5 ka 0. Then, 6134 na dahil. So, conventional, mura dyan siya i-type, na? 0.7 diri plus 1.5 plus 1.2 plus 0.5 divide sa KV equivalent. Yeah, equal na din siya sa mga individual. 0.7 divide ani plus 1.5 divide ani plus 1.2 divide K5 and 0.5 divide K6. So, masolve na nato si KV equivalent. So, 0. So, pareho lang na sa katong Caltech na to. Yan. So, 0.00 maka 0. Then, 6134. Okay? So, I think there is a siguro ta kutog glass na. Okay. Ito na ito ng topic na. So, I think mo lang to class na. Dismiss na ako ang klase. Ha? So, thank you. Okay. Gani na, nabantayan dyan ninyo, no? Nalipat ko ito. Diameter akong nabutang. Okay, thank you. Na? Thank you. So, dismiss na ako.